Alright, so sa video na to, pag-aaralan natin kung paano mag-prepare ng worksheet para sa merchandising business. So, pero bago yon dapat na-prepare mo na yung adjustments. Okay, so dahil na-prepare na natin to nung nakaraang video, so ang gagawin na lang natin, tulad nung ginagawa natin sa service business ay i-fill up na lang natin siya doon sa worksheet. Okay, so tingnan natin. So, first step muna, pag nagawa ka ng worksheet, so una yung pangalan ng company, so ABC Company, and then second line, worksheet, and then third line, ayan, for the month ended January 31, 2025. Yan, pwede rin namang date lang yan, January 31, 2025. Basta iyan yung tatlong lines para sa heading. Then, after nyan, so lalagay mo yung mga account numbers, then account titles, and then yung limang columns, no? So, yung trial balance, adjustments, adjusted trial balance, statement of comprehensive income, and then statement of financial position. So, ang gagawin mo lang para sa first step, yung first two columns, ito yon. Kopyahin mo lang yun nasa trial balance natin. Okay, yung nagawa mo nung step number 4. So, basically, ganun lang siya mula cash hanggang doon sa advertising expense. So, kopyahin mo lang siya. So, make sure lang na tama yung balance mo dito kasi kapag ka mali ka dito, mali rin eventually yung magagawa mo until the end. Okay, so make sure na yung balance natin ay 1,709,829.13. Okay, debit and credit. So, yun yung first step natin. So, ito rin yun naman yung nasa given na handout. So, i-prepare mo lang siya dyan para sa first two columns. So, yan, kopyahin mo lang siya. Okay? So, patayin mo muna tong video, kopyahin mo muna para sa mga next step. Pagka okay ka na, balik ka ulit. And then, yan, dahil so yari ka na, so lalagay na natin yung mga adjustments. So, importanteng yari mo na yung adjustments para lagay na lang tayo ng lagay. Okay? So, kailangan mo yung journal nung mga adjusting entries. Okay? So, so ito siya. So, yung fini-fill out natin dito ay yung third and fourth column. So, yung una nating adjustments ay depreciation expense equipment and then accumulated depreciation equipment. So, dahil wala siya dito, so lalagay natin siya dito sa ilalim. So, copy mo lang siya. Yan, ako din. Ito din, yung naka-credit, wala din sa... Yan. So, ang gagawin mo lang ay... Yan, tapos yung amount. So, naka-debit yung 10,000 pesos. Tapos, nasa credit yung 10,000 pesos. Okay? So, okay na tayo dito sa number one. So, next natin, ay, ang pangit nito. Wait, tanggalin natin yung border. Yan. Next natin ay yung number two. So, supplies expense, debit 2,000. So, dahil wala naman siya dito sa taas, susulat na lang natin siya. So, supplies expense. So, 2,000 pesos yung debit. And then, credit tayo ng supplies, 2,000. So, dahil meron naman na dito sa taas, so lalagay lang natin siya sa part ng credit. So, tapat-tapat mo lang siya. So, debit and then credit. Tapos, dito sa number 3, medyo lakihan natin. Dito sa number 3, ayun, doubtful accounts expense. So, lalagay mo lang din siya dito. So, ayan, dahil wala nga siya sa taas. So, kung nasa taas naman, pwede mo naman siyang wag ilagay. Diretso na, parang yung sa supplies kanina. So, 5,000. And then, allowance for doubtful accounts. So, sulat mo lang din siya ulit dun sa ilalim. So, 5,000 pesos. So, yan na. So, debit and credit.
Yan. And then next natin, accrued interest. So, interest expense, meron ba? So, dahil wala, susulat ulit natin siya dito sa ilalim. So, magkano? 250. And then, interest payable, 250 pesos. Okay, so wala rin siya doon sa taas, kaya sinulat natin dito sa ilalim. Next, number 5, utilities expense debit. So, dahil meron naman na siya doon, so tapat lang natin sa debit. So, 6,500. And then, dahil walang utilities payable, talagay natin dito sa ilalim. So, 200. Ah, sorry, hindi siya 250. 6,500. Okay. Ah, ito 250. 6,500 yung utilities payable credit. Okay. So, ganyan lang, no? I-fill up mo lang siya dyan. So, dito sa number 6, standby muna tayo. Hold muna tayo dyan. Okay. So, hanggang dito muna tayo sa number 5. So, make sure lang na balance yung debit and credit para sa column number 3 and 4 para sa adjustments. Okay? So, kapag balance ka na dito sa columns 3 and 4, proceed tayo sa numbers 5 and 6. So, ang gagawin mo lang, cross-footing lang. So, katulad lang din nung ginawa mo sa service business. So, kapag walang katapat, copy mo lang siya. Okay, halimbawa dito sa cash, 670. So, 670 yung nasa debit. So, yung sa accounts receivable, wala rin namang katapat. So, copy mo lang din siya saka kung saang position siya nandun. So, yung merchandise inventory, zero pa rin. So, yung supplies natin, dahil merong naka-debit dito na 3,550.98 at naka-credit na 2,000, so ang gagawin mo ay ima-minus mo siya. So, ilalagay mo siya doon sa side kung saan mas malaki. So, ibig sabihin, ang natira na lang ay 1,550.98. Okay? So, sabi naman 2,000 pesos yung nagamit, di ba? So, ito na lang yung natira. So, the rest, cross-footing lang din. So, make sure lang na tama yung column kung saan mo siya nilalagay or kinokopya para balance ka in the end. Yan. So, capital. And then, sa withdrawal, wala rin katapat. Naka-debit. So, yung income summary, wala pa naman. So, sales. So, basically, copy-copy ka lang kapag ka nasa column number 5 and 6. Okay? So, ayan, para madali. Next. Ito naman siya. So, kopyahin mo lang. Kopya lang siya. Pero, pwede kang gumamit ng ruler para hindi ka magkamali. Yan, para pantay-pantay. Dito sa utilities expense, dahil may parehas na naka-debit, so pag-a-addin natin siya. Okay? So, yan. And then, next. Ayan. Ganun din to. Mhm. Ganun. Okay, so advertising 4765. Ay, naka-copy na. So, dito lang din sa ilalim. So, depreciation expense, debit. Yan. Tapos, credit yung accumulated depreciation. And then, dito naman ay debit. So, para kung gusto nyo magkaroon ng copy nung mismong problem na to, nasa description siya. Yan, download nyo na lang. Para pwede nyo rin siyang maging exercise. Yan. So, yan, malapit na tayo sa dulo. Yan. Okay? Yan. So, dapat balance tayo, no? So, ayan, balance tayo. So, ganyan dapat, no? Para sa columns number 5 and 6. Cross-footing lang. Okay? So, balance na tayo dito. So, dito na tayo sa Statement of Comprehensive Income and Statement of Financial Position. So, dito muna tayo sa nasa baba.
So, di ba pag service business, magsisimula ka sa service revenue, pero dahil tayo ay merchandising, mula tayo sales, pababa. Okay, ganun pa rin. Revenue accounts at saka expense accounts. So, ang gagawin mo lang, i-turn over mo lang dito yung mga accounts na yun, yung mga nominal accounts. Okay? So, ang panggagalingan nito ay yung nasa trial balance. Adjusted trial balance na. Okay? Yan. So, kasama din dyan yung sales returns and allowances, sales discounts, pababayan hanggang purchases. Mm. Tapos kasama rin yung purchase returns and allowances, purchase discounts, and then dito naman kasama to hanggang pababa. Yan, lahat ng expenses. So, dito sa baba, kapag ka may mga expense accounts, so syempre kasama din sila tulad ng depreciation expense, yan, yung supplies expense, doubtful account expense, yan, interest expense. Wala na. Okay? So, ayan. So, check natin. So, wala naman na tayong nakaligtaan, no? So, ganun lang muna. Okay? So, ito total mo to. Dito sa Statement of Comprehensive Income, so dito na natin magagamit yung para sa merchandise inventory. Okay? So, ang gagawin mo lang dito, ayan. Itong line ng merchandise inventory, dito sa credit side, ilalagay mo yung ending balance. Yan. Tapos, dito naman sa debit side, yung beginning balance. So, dahil zero yung beginning balance natin, zero yung lalagay natin. Pero kung meron niyang beginning balance, halimbawa 200,000, lalagay mo siya dyan. Okay? Pero dahil zero tayo, ulit, zero yung lalagay mo. Okay? So, ayan, yun, no? So, total mo muna tong dalawa. So, mamaya, tignan natin kung balance tayo. Ulit sa Statement of Comprehensive Income, sa debit yung beginning balance, sa credit yung ending balance. Okay? So, dito naman tayo sa Statement of Financial Position. Gawin mo lang cross-footing ulit. So, lahat ng mga permanent accounts. So, mula as asset, liabilities, hanggang equity. So, doon tayo sa cash. And then, ay, tangix. Oh, ba't gumanyan? Wait lang. Yan. Tapos, accounts receivable. Ba't ganun? Yan, merong multo. Yung equal na sign. Yan, delete, delete. Hala ka. Ayan. Ay, kinokontra ni ni Jezabel. Nangyari, te. Yan, so, dito na tayo sa last part. So, dahil nasa last part na tayo, nagloloko siya. Yan, ganun talaga. Yan. Parang feeling ko okay na siya. Hindi pa. May tantrums. Mm-mm. Yan. So, copy lang natin to. So, hindi ko nagagamitin yung keyboard. Kung ayaw niya. Yan, paste. Hindi pala pwedeng hindi gamitin. So,
So, tuloy natin. So, dito tayo sa statement of financial position. So, copy lang din. So, dito sa merchandise inventory, ilalagay mo na yung kung magkano yung ending inventory. Okay? So, ayan na siya. And then, next natin. So, yun yung main, ano ha, main parang different sa service business. So, lalagay mo na dito yung ending merchandise inventory. So, next naman natin ay yung supplies. So, copy mo lang yung naka-debit. Yan. Tapos, next, equipment. Yan, copy mo lang din yung naka-debit. Yan, paste mo lang dyan. And then, ito naman, naka-credit naman na sila doon. So, copy mo lang din sila. Sabay-sabayin ko na yung tatlo para mabilis. Yan. So, paste. And then, hanggang withdrawal lang tayo ha. Baka malibang ka. Kaya, so, paste. Okay? So, tignan lang natin sa adjustments kung merong mga permanent accounts. So, meron tong accumulated depreciation. So, copy lang natin siya, naka-credit. So, paste. Then, dito naman sa baba, yan, yung allowance for doubtful accounts. Yan, copy mo lang din siya. Yan, paste. Ano pa? Yan, yung dalawang payable. Yan, liabilities. Naka-credit. Yan, okay na. So, yun lang naman yung main difference kapag ka service business, no? Sa merchandising. Yung merchandise inventory dito sa part na to. Okay? So, ang gagawin mo, ito-total mo tong apat na columns, yung 7, 8, 9, and 10. Tapos, yan, highlight natin para masaya. Anong kulay gusto mo? Ayan, kulay yellow. Yan. Siyempre, hindi ulit siya magbabalance. Pero, yung magiging difference nung columns number 7 and 8, saka 9 and 10, dapat magkaparehas. Okay? So, yung difference, ilalagay mo dun sa kung saan yung column na kulang. Okay? So, dahil ang column na kulang dito ay yung, eto, yung nasa credit, lalagay mo siya dito. 321711.02. So, 321711.02 naman dito sa column number 9. So, mangyayari dyan, magbabalance na siya. So, pag ganito yung itsura, halimbawa ito, mas malaki yung expense column, no, yung column number 7, kumpara sa 8. Yan, net loss yan. So, lalagay mo dito, net loss. So, lagay nyo na lang kasi hindi gumagana yung keyboard ko. No? Ayaw kasi ni Jezabel paganahin. Okay? So, yun lang. Tapos, double rule mo na siya lahat. So, yun lang yung main difference kapag ka nagpe-prepare ng worksheet para sa service saka sa merchandising. Okay? So, kung may tanong ka, mag-comment ka na lang dyan sa comment section. At kung gusto mo ng problem na to, nasa description box yung link para sa problem para makapag-exercise ka sa bahay. Yun lang. Thank you. Bye-bye.